Ang General Nakar ay isang first-class coastal municipality sa Quezon Province na kilala bilang ang pinakamalaking bayan sa lalawigan ayon sa lupain. Ang nasabing munisipalidad ay isang destinasyong nakatuon sa kalikasan na nagtatampok ng mga ilog, dalampasigan at mga kagubatan sa Sierra Madre Mountains. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakwatsa dahil ito na ang ikatlong pagkakataon na bibisitahin ko ang lugar na ito para sa isang overnight camping at pamamasyal sa General Nakar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Time check natin, 1:54 na ng tanghali at nandito tayo ngayon sa sentro ng General Nakar, no, dito sa Quezon. So nakikita nyo sa harapan natin, ito yung kanilang munisipyo o yung kanilang bahay pamahalaan. Kasi dito natin uumpisahan yung ating lakwatsa sa paghahanap ng isang camping spot, no? Kasi magro-raw camping tayo ngayon. Tapos kasama natin si Jed. Andiyan siya. Ayun. Siya yung dati nating kasama nung tayo ay nag-Bicol. Kaya tara, lakwatsa na. So start na tayo. Papunta tayo dun ngayon sa may Arco. Kasi dun yung papasok sa trail ng General Nakar, no? Kaya kami nandito ngayon sa may munisipyo kasi nagano muna kami, nagbayad kami ng environmental fee kasi required yun dito kapag papasok kayo sa mga pasyalan dito sa General Nakar. At saka kung kayo ay baguhan sa lugar na to, nire-require nila kayo ng tour guide kasi medyo rough road yung dadaanan, kaya kung hindi nyo kabisado baka madisgrasya kayo. Ako kasi ilang beses na ako nakapunta rito, kaya hindi na kami na-require ng guide kasi kabisado ko na daw yung yung daan. So ito yung daan, yung pakanan. Ayan siya. Dito siya. Pero magsi-CR muna tayo. Dito. Magre-refuel muna tayo. Okay, so dito tayo ngayon sa kaliwa. Yan, ito yung papunta ng mga train. Yan. Ang sabi kanina doon sa tourism office, yung binabanggit ko lugar, sabi ko na unang tulay na kahoy sa barangay Magsikap daw yun. Kaya yun ang pupuntahan natin ngayon, ang barangay Magsikap. Yan. Dito yan sa kanan. Itong kaliwa hindi ko pa natatry kung saan papunta yung kaliwa na yun. Pero tayo dito tayo sa kanan. So ngayon ganun pa rin yung sitwasyon ng daan dito, no? Rough road pa din siya tulad ng dati. Tapos titignan na rin natin kung ano pa yung mga ibang itsura, kung may mga pagbabago na ba dito. Kasi last year nagpunta kami dito, binisita namin yung Dipalion Falls. Ito rin daan na pala to mga kalakwatsa. Kapag dinire-diretso nyo to, tatagos kayo ng Dinggalan sa Aurora, no? Pero sa ngayon, hindi pa siya kayang tagusin ng mga adventure scooter kasi yung mga hukay dyan o yung tinatawag na ruts, malalim talaga. Ang makakatagos lang dyan mga motor, no? Yung mga enduro o kaya yung mga 4x4 na sasakyan. Ito ay barangay, ayun, pasok na tayo ng barangay Magsikap, ayun. Welcome barangay Magsikap. Malapit-lapit na yung yung tulay na pupuntahan natin. Dito rin pala sa barangay Magsikap mga kalakwatsa, meron ditong falls na ipinagmamalaki, no? Yung Pagapedin Falls, nakapunta na rin ako dyan, I think 2 years ago. Kasama ko pa yung ibang kaibigan natin. Wala pa tayong motor noon, nakiangkas lang tayo. Yun, no? Oh, ha? May bigas padala yan. O panis. Diba? Tanggal bigas. Ilang bigas yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8? Oo, walong sakong bigas. Tig 50 kilos. Walong kaban. Ano ka ba yun?
Tapos hinahataw-hataw lang yung lubak. Iniisi-isi Ganun lang. si Kuya, no? Tsaka ang mga motor nila dito may mga may mga bubong. Ayan, oh. Ang cute, no? Para ano talaga. Pang ulan yan eh. Mm. Yeah. At ang delikado rin pala dito pag maulan, pre. Ayun, Ay, oh, mag-ingat. Madalas ang aksidente sa lugar na ito. May Ay, namatay na dito. Itong part na to. Oo. Kasi nga, ang tarik niya, no? Oo Yan, nga. no? Hindi lang nakikita masyado sa camera natin, mga kalakwatsa, no? Pero kung kayo personal na mapupunta dito sa Barangay Magsikap sa area na to, ayan, ang tarik nung ano dito, ng part na to. Ayun, no? Ang tarik. Ako, medyo malalim yata tong ukay na to. Pero ingat, dito ka sa kanan. Oo. Dito na ako sa kanan ako. Ayan, tapos gitna ka ng bahagya. Sa kanan, malalim din eh. Ayan, dahan-dahan lang tayo. Ay pre, dagat sa harapan, Saan? Ay, oo nga, gundo. Gando, dagat. Anong dagat yan, pre? Dinggalan? Pacific Ocean yan. Hindi, malayo pa tayo sa Dinggalan. Makakala ko. Yan, kakaliwa na tayo dito sa tulay na to. Dito tayo ngayon sa baba ng tulay. Maghahanap ng spot para sa ating pro camping. Yan, ganda dito. Oh, yun lang. Medyo mataas ang Hindi kaya. Kangay, mabato ah. Oo nga eh. Ayan. Upya. Mataas, mataas. Ang ganda oh. Pwede mag-grow camping. Ito yung nakita naming spot dito sa baba ng tulay. Tapos tignan natin kung may tao. Tignan natin kung saan pwede maglagay ng tent. Alam ko sa banda dun meron pa eh. Mamaya tignan natin mamaya kung pwede. Tignan natin kung may sino pwedeng pagpalamanan. So nakakita kami ni Jed ng spot dito, no? At tingin ko resort to, pero dalawa lang kaming tao na nandito ngayon. Tinatawag pa yung namamahala kasi hindi namin alam kung magkano yung bayad dito, no? Pero ang kagandahan dito, yun nga, dalawa lang kami. Tapos tabing ilog siya, ito siya oh. Ayun oh. Tabing ilog, napakaganda ng ilog oh. Ang linis, ang linaw. Tapos meron pang dun oh, tulay. Na magpipicture-picture kami dyan ni Jed. Dito naman sa part na to, ewan ko, mukha siyang malalim eh. Ito oh. Ayan oh. Mukha siyang malalim. Pero linaw ng tubig, napakaganda. Ibang klase talaga dito sa General Nakar. Tapos kung halimbawa gusto niyo magsabit ng hammock, ito oh, napakaraming puno. Pwede kayong magsabit dyan ng ng hammock. So sa ngayon hinihintay namin yung katiwala dito. Kasi ang sabi daw, tinawag na daw. Taga dun kasi siya eh. Dito, sa likod ng mga na to, cottage na to. Dito siya. Nakausap na namin yung katiwala dito, si Ate Christine. Sabi niya, magbigay na lang daw kami ng 200 per head ni Jed. Kasi nga, resort na nila to, no? Hindi siya yung matatawag natin na raw camp spot. Pero okay na rin to kasi nga yun, gilid siya ng ilog. Tapos malapit sa mga tindahan. At the same time, meron siyang wifi. So makaka-access kami. At may inform namin yung mga kasama namin sa bahay na nandito na kami. So sa ngayon, ang gagawin natin, magsiset up na tayo ng tent, tsaka ng tarp, tsaka iba pang gamit natin para pag dumilim, wala na tayong papabunahin.
Okay, so tapos na tayo mag-setup. Ito yung tent ko. Tapos ito yung tarp namin. Tapos ayun yung tent ni Jed. Yan, so magkahiwalay kami. Tapos dito kami mamaya magsa-socials ni Jed. Ngayon naman puntahan natin yung tindahan. Dito lang daw yun eh. Ito yung mga cottages. Ayun yung tent namin. Tapos dito lang daw siya. Diretso lang daw dito. Sabi ni Christine kanina. Ito rin, no, meron din pala ditong CR, kaya walang problema. Ang cute, oh. Meron sila dito fish pond, may mga koi. Yan. Ang ganda rin nung nila dito, oh. Ginawang patubig. Ito, oh. Ang linaw. Napakalinaw ng tubig. Ang lakas. So, ang lamig. Yan, oh. Napakalamig ng tubig. Ito yung tindahan, okay. Bili tayo ng kape, tsaka kung may chichirya. Ayan, so nakabili tayo ng fish cracker. Tapos kopi ko, tsaka ng coke. Ayan. At least malapit na yung tindahan dito. Sa ngayon ay eksaktong 9 na ng gabi dito sa campsite. Tapos ang itsura nitong campsite kapag gabi, eto siya, oh. Meron lang mga dito, kaunting ilaw. Ayan, oh. Tapos etong ilang bumbilya, hindi na siya sumindi. Ang kagandahan lang, meron sila ditong yan, oh, saksakan. So pwede kaming mag-charge dito. Ayan, may ilaw din yung mga cottages nila dito. Itong isa, tsaka yung isa dun, pangalawa. So, ito yung pinaka ilaw lang dito sa campsite. Tapos nagdagdag na lang kami doon ng sarili naming ilaw. The rest ng paligid dito wala nang ilaw. Hindi na natin nakikita dun sa harapan yung dun, yung tulay na pinanggalingan natin. Ayan, pati yung ilog madilim na, no? Kanina merong mga ilang dito, tao na tingin ko na naghahanap ng yun. Kung di talangka hipon, dito sila kanina, may mga ilang dyan, mga naka flashlight, tas naghahanap yata sila ng ganun. Kung di hipon, talangka, parang ganun. Bukas ang umaga, ang gagawin natin, susubukan nating libutin itong campsite. Titingnan natin kung ano pa yung ibang makikita dito. Tapos susubukan din nating maligo kasi balita ko pag umaga malamig yung tubig ng ilog. Ngayon hindi na kami nakalusong sa ilog kasi nga gawa ng malakas na rin yung hangin. Ramdam na namin yung lamig dito. Kaya bukas na lang tayo maliligo. Alawak nung kanilang ilog. Sa ngayon medyo hindi ganun kalakas yung tubig, pero sa pagkakaalam ko lumalakas ang agos dito, lalo na pag panahon ng tag-ulan o kaya pag may bagyo. Dito naman sa gitnang parte na to, maraming mga puno. So kung maiisipan ninyong mag-camping, ang magandang ilagay dito mga hammock, kasi ang lalaki ng bato, medyo masakit sa likod dyan. Kahit siguro meron kayong dalang mga inflatable na sleeping pad, hindi magiging pantay yung higa ninyo. Ayan, lalaki ng bato. Dito pwede kayo magsabit ng mga hammock. Pili na lang kayo ng maganda-gandang pwesto kung saan kayo maglalagay ng mga hammock ninyo. Tapos ito, ang galing nung ginawa nila dito. Nilagyan nila ng harang para kahit pa paano magkaroon dito ng lubluban. Ayun, hanggang siya, tuhod. Pero ito medyo malalim na part, siguro mga to, hanggang bewang siguro to, parang gano'n. Ayun, ang ganda. Ang linaw.
yung tubig sakto lang yung lamig, di ba? Hindi tulad kagabi na ano, kasi may hangin kagabi. Nakikita ito. Pwede nga lang naman mag-extend ang oras dito. Wala naman ako. Gago, otog ka. Ito yung ano, malalim na sinasabi ni Ate Christine. Ayun o, pero ang linaw o. Kita mo yung ilalim o. Ganda. Subukan natin ano, lumusong. Ano ka ba? Kaso ano, ang galing. Kaso ano, malakas yung maagos, tatangayin ka. Pero sakto lang yun eh. Gandib din. Pero yung medyo ay, hindi pantay eh. May part doon na malalim oh. Oo, kasi malakas yung ano, yung agos. Hindi ka magpunta ka doon, may part na malalim dito na kayo. Ito na, malalim na. Malalim na. Yung sa... Bali, ang pangalan pala nitong area na to ay Lubluban Cottages. Ngayon, kung gusto nyo puntahan to, wala pa kasi itong FB page, hindi pa raw nagagawa ni Ate Christine. Ayun o, nakikita nyo yung tulay na yon, yung unang tulay, pagkagaling nyo sa Arco. Mula dyan, dito na naman sa gilid, ito makikita nyo na itong area na to. Ito, ayan. Yung mga cottages. Ayan, ang pagkakalam ko itong cottages nila is ano, worth 800 ang bawat isa dyan. Ngayon, kung gusto nyo mag-overnight, kausapin nyo lang si Ate Christy tulad namin. Binayaran namin dito 200 pesos lang, dalawa. I mean 200 pesos per head, no? So dito ako nag-tent dun sa si Jed. Tig 200 kami. Tapos gilid ng ilog, napakaganda ng ilog. Ayun yung tulay. Kasi ito yung papunta naman ng barangay proper ng Barangay Magsikat. O ngayon naman ay palabas na tayo dito sa ano, Lubluban Cottages. At ano tayo ngayon, mamamasyal tayo. Ipapasyal natin si Jed sa ilang parte nitong ano, general na car. Dito tayo sa kanan, pre. Peggy. Dito tayo sa barangay proper ng ano, ng Barangay Magsikat. Itong pakanan na to. Eh, yung daan kila ate. Ito, yung diba? kaliwa, ito. Kaliwa. Oo. Dito tayo sa kanan. Dito medyo simentado dito, pre. Yung sa dulo, ano yun? Ito? Papunta ng ano yan, Dinggalan. Yan yung talagang daan. Pero ito kasi, detour lang. Pero doon din ang labas natin. Oh, dumi pala yan, pre, oh. Ito yung nakikita mo na, ano, pre, na green. Ayun ba yan? Oo, ito yun. Hindi yun yung Bermuda na ano? Oo, ito siya. Kapag mula sa taas, akala mo Bermuda, ito yun. Akala ko ano, parang golf course. Oo, ito yun. Ito, pre, oh. Ganda, oh. Lawak, oh. Oo nga, ito nga yun. Ganda ng bundok, oh. Yun, oh. Oo. Ang ganda ng bundok. Yan ang tatawirin ninyo kapag alba pupunta kayo ng Dinggalan. Paahon yan. May mga daan dyan pupunta ng Dinggalan. Ayun, nasa harapan natin. Ano, pre? Dagat. Dagat nga. Yun, oh. Kulay blue. Ang ganda, oh. Ayan, pre, oh. Napakaganda ng dagat nila dito, oh. Yan, Pacific Ocean na yan, pre. Oo to? Oo, Pacific Ocean na. Ganda ng dagat dito, oh. Pero sana dyan ka lang mag-fix ng tent, no? Oo. Huwag ka lang sa may mga ano. Huwag ka lang masyado dun sa baba kasi mabato na dun, eh. Oo. Pwede siguro, next time, dyan tayo mag-ano. Pwede, no? O, magpaalam lang tayo kung saan pwede magpaalam. Kasi isang tulay, eh.
Okay. Kasi sa baba, ano yun, ayun oh. Ah, Siyempre oh, may mga cottages din dun oh, sa baba. Oh, may mga kotse nga oh. Sa kaliwa. Ito dati pre, maniniwala ka dati single track lang to. Pre, ba't lumapad? Eh kasi nga di ba i-connect na siya sa ano, sa Dinggalan. Ah, Kaya lumapad na siya. Dati single track lang to. Pre oh, daan. Paahon. ay oo, puta no. Pre. Kami daan sa harap oh, paahon oh. Pero kaya yan. Ito ako sa gilid. May sinama ako dito dati pre, ano? Mio Sporty. Oo. Sabi niyo, langya kayo. At dulo pala itong pinagdala niyo sa akin. Pero kaya naman ng Mio Sporty niya. Kaya yun. Yun nga lang yung motor niya, may issue na parang nagbabawas ng langis. So from time to time humihinto kami para i-check yung ano niya. Langis. O yung langis niya kung nabawasan na ba o ano. Ang ganun. Ito pa isang tuloy pre. Alam ko pwede sa taas, pwede rin sa baba kung gusto mo. Ayan, may ilog sa baba oh. Doon oh. Saan tayo? Dito tayo sa taas. Ah, sige. Game. Opo, no. Ilan tuloy na tinahak natin? Uy, tatlo. Pangatlo na to. Ay, mataas to. Taas siyempre, dahan-dahan na. Grabe yung tarik oh. Uy, maganda dyan oh. Ano? Kaya natin yan. Oh, alalay lang ako. Alalay sa mga tambay. Naisip ko rin yung nagago. Pero malalim ha. Malalim dyan sa kaliwa. Yes! Manageable naman. Ay, oo nga, pre. Wala pre, dahan-dahanin mo na lang dyan. Ay, gapang. O nga no. Nahirapan si Jed. Gapang. Pre, hinto ka tapos lingon ka sa likod pre. Ayan yung sinasabi sa Ganda! magandang view. Palipad ka, pre. Mamaya pag ano. Ay, di ka naman kumalipad? Mamaya pagbalik natin. Ay, pipicture lang ako, pre. Sige, go lang. Ganda rin ng dagat sa harapan, oh. Wow, panalo. Yun, oh. Saka dito rin sa kanan natin. Siyempre sa baba may daan, oh. Sa kanan, kita mo? Saan? Sa kanan, oh. Ay, oo. May daan. Pag gano'n kayo ng daan, no, magaling ka dapat mamili ng ano, no? O, linya. Mabilis dapat mata mo. Oo, no? O, saan magandang daan? Medyo mataas, pre, ah. Okay. Uy, pre, ang ganda! Pre! Eh, Ganda, pre! kaya, andyan na ako. Dogon. Tignan. Drone ka sa amin mamaya. Oo nga, Baka mo ganda. tumayo, oh. Pag ganun yung drone, eh. Oo, pwede. No? Mamaya, tara. Ganda. Ah, game. Ang ganda na ang general na car. Ayun yung dati tuloy nila, pre. Ah, oo. Nakadaan na kami dati dyan. Nakita ko sa vlog yan. Kaso ngayon, hindi na nga siya pwede. Let's go, off-road gaming ulit. Ano tayo, bababa tayo? Di, pre, dito tayo dito. Ah, dali, alam ko. Ay, Pag bumaba ka dyan, gusto mo maligo? hindi. Alam ko. Dahan-dahan, pre, ha? Loose gravel. Ah, Iba yung NMAX ng kasama ko, oh. Pinang trail, eh. oo. Ganda ng bukid, oh. Nagutom ako sa amoy, yung isda. Kaya nga, eh. Isda, no? Oo. Amoy yan, oh. Sarap magkamayap. Kusina sa tabing dagat. Ano meron dyan? Siyempre, mo nakalagay kusina sa tabing dagat. Pero wala akong nakita kusina, tabing dagat lang. Ano, wala naman, ano, Pre, lapuan. hindi malalim, ah. Okay, Pre, pre. ganda, oh. Tabing dagat, kung gusto mo, oh. Saan? Ayun, oh. Kanan, oh. Ay, oo, no. Ayun, oh. Ako yung tindahan, doon tayo sa Sablang. May tindahan sa Sablang, eh. Doon tayo. Para habang kumakain tayo, pre, upo tayo sa bangko, Ah, tara. tabing dagat tayo. Pwede naman dun, eh. O, ito na nga, pre. Barangay Sablang na. Yan na yan. Ito na yung dulo, pre. Ito na yung dulo. Ha? Ito na yung pinakadulo. Hindi pa, pre. Malayo pa yan. Ah, malayo ba Oo. to? Yan, pwede na tayo dito mag-ano. Ayun, oh, bili ka na lang dyan. Soft drinks lang tayo dyan, muna.
Branch Saan lang. tayo pwedeng parada? Doon na lang siguro, parada tayo doon. Oo. Malilim. Sige, tara. Ito na pala yung Barangay Sablang. Bali hanggang dito na lang kami ni Jed sa ngayon. Tapos ayun ayun yung barangay hall nila. Tapos yung Depalion Falls diretso pa yan doon. Tapos may spillway doon ilog. Doon yung jump off papuntang Depalion Falls. Pero hindi na natin pupuntahan yun. Siguro balikan na lang natin next time. Kapag marami-rami yung oras natin. Sa ngayon, babalik na tayo ng munisipyo dun sa Arco. Tapos i-enjoy na lang natin yung mga view na makikita natin pabalik mula dito papunta sa munisipyo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay